Magsitayo po ang lahat. Sama-sama bilang isang pamilya, darating sa lubungin, sa pagdiriwang, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa pasimula ng banal na pagdiriwang, tayo na upang marapat na pagbigyan, humingi muna ng awat patawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin, Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak. Huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahanan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Baruch ang mabuting balita para sa kanyang bayan. Sa kanilang nalalapit na paglaya,
Iaayos ang mga daan at maglalakbay silang puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng pagluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kaniyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit, ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos na kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang diliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kaniyang habag at katwiran, at liligaya sa liwanag ng kaniyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Syon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamahal sa paligid. Ang ginawa ng Diyos ay dakila, anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha.
Bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit nananangis, ay awit na may galak, dalay ani pagbalik. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na dapat ihanda ang sarili sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng malinaw na pagkilala at malawak na pagkaunawa sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasing laki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinakikilala si Juan bilang siyang tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon, na nananawagang tuwirin ang mga landasin, tambakan ang mga lambak, at patagin ang daang baku-bako. Tatayo po ang lahat.
ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos," wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Katulad po ng nalalaman ng mga magulang, sana'y maging paanyaya sa damdamin ng kasabikan, hindi lang sa bagong damit, masarap na pagkain, o maraming laruan, o kaya naman bagong upgrade ng mga gadgets na tinatawag bilang regalo sa darating na Pasko, kundi yung tunay na diwa ng paghahanda sa lubungin ang Panginoon. Bago yung diwa ng pagsalubong, isa sa ikangay substansya ng pagdiriwang, nais ko muna pong bigyan ng diin yung unang bahagi ng binasang Ebanghelyo. Binanggit ang Emperador Tiberio, ang Poncio Pilato, ang Herodes, etc., etc. Bakit kaya binabanggit pa yung pangalan ng mga taong ito? Baka sakaling makatulong sa pagninilay. Ito yung mga taong may pangalan, may kapangyarihan, nakaluklok sa kanilang mga pedestal. Ito yung mundo na gagalawan ni Juan Bautista. Ito yung kapaligiran na gagalawan, na susuungin ng sugong si Juan Bautista. Emperador Tiberio, Gobernador Poncio Pilato, at ika nga po ang tetrarka si Herodes. Sabihin na po natin, hindi tayo judgmental, no? Pero kung uunawain po natin, ito yung ipinakikilalang mga tao na nagtataglay ng kapangyarihan, power. Tapos yung isang masasabi nating nasa laylayan, anak ng simpleng saserdoteng si Zacarias, si Juan Bautista, sabihin natin hindi naman masyadong kilala. Ito yung susuunging mundo para ipahayag. Samantala, sa pandinig o ikangay sa karanasan ng pangangaral, ito yung panawagan ni Juan Bautista. Sa simula, nagdulot ng tila baga pagkamuhi, pagkagulat ng Herodes, hindi naman niya maingki, hindi naman niya
magalaw si Juan Bautista sapagkat naniniwala siyang sugo siya ng Diyos. Forwarded ang mensahe, aral, ipinapugutan ng ulo dahil sa udyok ng kanyang kinakasamang hipag si Herodias. Kaya napugutan ng ulo si Juan. So anyway, ito po yung sabihin nating para bagang background, no? Samantala, si Juan Bautista sumisigaw sa ilang, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Balikan po natin yung mensahe, ikalawang linggo, ang punto de vista na masasabi at matatawag punto de vista ng Ebanghelyo, karagdagang kapanatagan, karagdagang pag-asa na ibinibigay ni San Lucas ni San Lucas, samantalang ipinakikilala yung si Juan Bautista nangangaral ng mabuting balita. Kaugnay po nito mga kamanlalakbay sa programa ng ating Santo Papa, ng ating inang simbahan, ng Synodality, yung tema ng maging kasama, maging kaagapay, o yung temang kamanlalakbay ng bagong pag-asa. Ano yung ibig sabihin ng maging kamanlalakbay ng bagong pag-asa? Hindi man siguro tayong lahat, pero marami sa atin nagkaroon ng hindi lang problema, nagkaroon ng ikangay para bagang dilema ang naging buhay kung ang pag-uusapan ay ang negosyo, nalugi, bumagsak, kung ito man ay ugnayan ng magjowa. No. Bakit sa amin ka nakatingin, Father? So kasama ng ugnayang pangpamilya, ugnayan ng dalawang magbiyanan, ugnayan ng magmanugang, no? So iba't ibang masasabi nating kalungkutan. At hindi naman, o kung tutusin, kung pagninilayat, kung ilalarawan, hindi man naging ikangay masadlak sa kahirapan, pwedeng idagdag nagkaroon ng karamdaman. At yung ilang kwento ng ganitong mga problema at hamon sa buhay, kung ilalarawan po natin, yung iba sinasabing, ano pa ang halaga ng buhay ko? Iniwan ako ng boyfriend ko, magpakamatay na lang ako. Merong kwentong ganoon, ha? Merong kwentong ganoon. Kapag ka iniwan ng boyfriend, ang solusyon, magpatiwakal. Nangyayari po yun, no? O kaya naman, usaping pampamilya, problema ng mag-asawa, tila wala nang makita at maramdamang pag-asa, lalayas na, iiwanan na ang tahanan. Ilan lamang po yan sa mga kwento, hindi man nangyari, pero kwentong naririnig natin, nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan, kawalan ng pag-asa, kaya nga nanghihina na ang loob nila. Dahil dito, muli, panahon ng Pasko, second Sunday of Advent, yung pag-asa na ibinibigay sa atin, sa ating natunghayang Ebanghelyo. Pangalawa po, maunawaan natin dito, yung halaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Nabigyang integrasyon, nabigyang pagsasabuhay, pinahalagahan, niyakap, iningatan, at naging kadluan ng lakas ni San Juan ang salita ng Diyos. Idagdag pa po natin, ano yung ating idadagdag? Ngayon ay December 8, kapistahan ng mahal na Birhen, ng kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, bagamat sa liturhiya, bukas natin pagdiriwang yon. Ano? Nagawa rin naman ni Mariang ingatan yung salita ng Diyos. Nagduda, nagtanong, nagulumihanan si Maria, paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga. So dito po, maunawaan natin, ipinakikilala yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa pangalawang pagbasa, ano ang kagalak at katuwaan ni San Pablo? Sa kanyang ipinahayag na mabuting balita,
yung mga taong kumilala at tumanggap sa mabuting balitang inihatid ni San Pablo, nagdulot ng kapanatagan, ng kapayapaan at kasiyahan sa kanyang sambayanan. Kagalak at katuwaan ni San Pablo ang tanggapin at pakinggan ang mabuting balitang ipinapahayag niya. So, pangatlo po sa ating pagninilay, kung ang salita ng Diyos ang nagbibigay kapangyarihan, naging sandigan, kinilala, tinanggap, naging panuntunan ni San Juan, ni San Pablo, ng mahal na Birheng Maria, gayon din naman ang San Jose, ang aming patron, no? Natatakot, tuluyang pakasalan sa pamagitan ng anghel, nagsalita ang Diyos, huwag kang matakot. So, merong pinanaligan, merong pinaniwalaan salita. Kung bibigyan ito ng panalamin sa ating kapanahunan, sinong makapangyarihan, kanginong salita ang inyong pinakikinggan? Sa kumpare, yung katsismisan, doon sa nagmumura, sinasabing estupido ang Diyos, nagdudulot tuloy ng pagkakawatak-watak ng mga tao. Kanginong salita ang ating paniniwalaan, kanginong salita ang ating pakikinggan. Hindi po nais makasakit ng kalooban. Ako rin naman, tayo at yung iba, darating ang halalan. Ito ang pag-asa natin. Ito ang ating pag-asa. Meron din naman mga bayaw, hipag kamag-anak, nako, nanunuyo, mangungutang, paasahin, babayaran. So muli po, mga kaibigan, sana hindi matapos yung misa na wala kayong naiwi, kundi yung no? Yung pag-asa, ang binibigyan diin sa ating ebanghelyo, kung paanong nitong matatapos na taon, hindi man naging dukha sa kalalagayan, wala mang mga miserableng karamdamang pinagdaanan, ang katotohanan, tanggapin natin, meron tayong hindi lang kalungkutan, mga katanungan. Pag sinabing katanungan, tila baga walang katiyakan. Ano ang pagsisimba? Ano ang pagdarasal? Yayaman ba ako dyan? Sa darating na Pasko, bubuin ko ang simbang gabi, yayaman ba ako? No? So, minamahal na mga kaibigan, isang mensahe, hindi lang sa material na bagay, panibagong pag-asa, panibagong katatagan. At kung meron mang nababagay, kung meron mang pinagdaraanan, ito ang mensahe, mas mararamdaman natin ng Diyos kung tayo nahihirapan, kung tayo'y nasasaktan. Tandaan niyo po iyan. No? Iyan ang hashtag. No? Mas nararamdaman natin yung pagmamahal ng Diyos kung tayo'y nasasaktan, kung tayo'y nahihirapan. Otherwise, kung walang sakit, kung walang hirap, yung iba nakakalimot, pasyal dito, pasyal doon, inom dito, date doon, rampa dito, laklak doon, laklak dito. Yan ang mundo natin. Yan ang ating mundo ngayon. May mga bagay-bagay na kinagigiliwan. At ang resulta, ang Diyos nawawala ng puwang kung sobrang sagana ang kanilang kalalagayan. Muli, mga kaibigan, ipinakilala yung mundong gagalawan ni Juan Bautista. Hindi ako galit kay Poncio Pilato, hindi ako galit kay Herodes, wala akong sama ng loob kay Emperador Tiberio. Pero ito, yung mundo na gagalawan ni Juan Bautista para ipangaral, ihatid yung mabuting balita. Tapos na po ang pagninilay, yung katabi mo tulog na, gisingin mo na ho. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kamanlalakbay, mga kaibigan, salamat sa biyaya ng mga anak para sa mga magulang, lalo tigit biyaya ng mga magulang para sa mga anak. Ngayong darating na Kapaskuhan, kung ano man ang mga naging kalungkutan, mga hinaing, dulot ng ilang karamdaman, kasama ng hindi kaaya-aya sa hindi magandang ugnayan, ang naging dahilan ay ang sariling katwiran, ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang salita, karagdagang kapanatagan, bagong pag-asa, dulot ng kanyang pagsilang na ating pinananabikan. Sa mga pagkakataong tila tayo'y nawalan ng kapanatagan, katiyakan, ang Diyos sa kanyang kabutihan, atin ang tawagan, ang itutugon sa mga panalangin. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang may pag-asang akuin ng simbahan, ang panawagan sa pagsisisi at pagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang ipakita ng mga bansa ang pag-asa sa paghahari ng pag-uunawaan, katarungan at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang maging pag-asa ng mga may sakit, nalulungkot, nagdurusa at nagdarahop, ang pagdamay ng mga malulusog, masisigla at may kaya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang tayong natitipon ay mapuspos ng pag-asa habang sinisikap natin magbagong buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang makamit ng mga yumaong nakinig sa panawagang magbalik loob ang makaharap ang Panginoon sa kanila'y nagpatawad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Karagdagan pong bonus sa darating na Pasko, ang pinagmumula ng kasalanan, sa totoo lang, kawalan ng kapanatagan. Natatakot tayo na magpatawad, natatakot tayong magbigay. Dahilan para maging maramot, magkunwari, magsinungaling, mangapi, manlamang. Nung mga nakaraang linggo, yan po ang ating pinagnilayan sa panahong ito ng Pasko, sa pagsisisi ng kasalanan at pag-asang inilalaan. Ang kabaligtaran ng salitang pag-ibig ay hindi galit, kundi takot. Natatakot tayong magpatawad, natatakot tayong magbigay, natatakot tayong magparaya. Sapagkat takot tayong magbigay, takot tayong magpatawad, hindi natin namamalayan, nagiging sakim tayo sa ating buhay. Takot ang kabaligtaran ng salitang pag-ibig. Si Maria, natakot. Si San Jose, natakot. Yung takot nila, pinawi ng salita ng Diyos. Walang naging takot, kaya walang naging maramot, nagmahal at nagbigay. Ang mensahe sa inyo po, mga tagabasa, pamasko ko sa inyo, nabasa ko lang ito. Nothing is more empowering than facing the fear that controls us. Ano ang nagko-control sa atin? Hindi manalo yung kandidato mo? Na. Sige nga. Ano ang pumipigil, humahadlang sa atin para magbigay?
Marami kang gustong makamtang lupa. Ano? Natatakot kang iwanan yung jowa mo. Kaya hindi ka sumusunod sa nanay mo. So ito po yun, mga magulang. Meron tayong mga bagay sa sarili natin, natatakot tayong mawala. Kaya hindi natin namamalayan, hindi tayo nagmamahal. Doon nagsisimula yung kasalanan. Inaanyayahan tayong lahat, pagsisisi at pag-asa sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Ito ang pinaanyaya, karugtong ng ating panalangin. Ama naming maawain, patuloy pa rin naming naririnig ang tinig ni Juan. Pagbigyan mo kami sa aming kahilingan upang makasalubong kaming puno ng pag-asa. Kay Jesucristo ng aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kamanlalakbay, mga kaibigan, upang tayong lahat ang mga handog na ito kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggawin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan
natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po't marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangakong kapanapanabik, inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw nga po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay
Nagbibigay buhay ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong mundo. Puspusin kami ng pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang muling mabubuhay, lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at patuloyin sila sa iyong kaliwanagan. Kaawaan kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kasama ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, Ina naming lahat, kaisa ni San Jose, ang kabiyak ng puso, ng mga apostol, mga banal, San Lorenzo, Santa Teresita ng Niño Jesus. Silang namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang papuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang nagkakaisang sambayanan, tumawag tayo sa ating Ama. Awitin po natin, no? Mga bata, mas malakas ang awit ng Ama namin, mas maraming biyaya sa inyong daddy at mommy. Ha? Lakasan nyo, ha? Para mas maraming biyaya sa inyong mommy at daddy. Awitin ang Ama namin. Sa Maria.
Ama, hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Patawarin kaming lahat sa aming mga kasalanan, pagkalooban ng kapayapaan at kapanatagan sa araw-araw. Iligtas sa anumang kapahamakan, samantalang pinananabikang pagbabalik ni Kristo ang aming manunubos. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. May ngiti sa labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kaibigan, mga kamanlalakbay, narito ang Panginoon sa anyo ng tinapay, paulit-ulit nag-aalay ng kanyang katawan upang ating pagsaluhan, magdulot sa atin ng kagalingan, ng kapanatagan, ng kaaya-ayang buhay at ugnayan. Pagsaluhan si Jesus sa piging na banal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
announcement po. Bukas po ay pagdiriwang natin ang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Ang misa po natin ay gaganapin ng 6:30 ng umaga at 5 o'clock ng hapon. Pagkatapos po ng misa sa hapon ay magkakaroon po ng prosesyon. Ang misa naman po sa simbang gabi ay magsisimula sa linggo, 15 ng Desyembre, at ang oras ay 6 o'clock at 7:30 ng gabi. Ang misa naman po ng simbang gabi na pangmadaling araw ay gaganapin simula 16 ng Desyembre at ang oras po ay 4:15 ng umaga. Maraming salamat po. Panalangin ng pasasalamat. Magsitayo Tatayo po po ang ang lahat. lahat. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo, sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. kayo pong lahat sa inyong mga gawain, pagsusumikap, pamamasyal, no, pagsha-shopping, ngayon darating na Pasko, no? Magsha-shopping kayo sa Japan, sa Singapore, no? So kayo po sana ang panalangin ng simbahan, pagpalain kayong lagi, pakaingatan ng makapangyarihan Diyos, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo ng may kapanatagan sa pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.